Lola Celia, iniginaw po ako. Pwede na po ba akong pumasok? Sa malalalim na probinsya ng Pilipinas, may mga paniniwala na hindi lahat ng multo ay kaluluwa ng yumao. May mga masasamang espiritong tinatawag na bangungot. Ang mga bangungot na ito ay hindi totoong kaluluwa ng namatay. Sila ay mga malignong nilalang na nagkukunwari. Kinagaya nila ang itsura at paraan ng isang yumao. Ang kanilang layunin ay linlangin ang mga buhay, lalo na ang mga nagdadalamhati. Sila ay kumakapit sa malakas na emosyon ng mga tao, tulad ng panghihinayang, pagkakasala at labis na kalungkutan. Kapag nagpakita sila, madalas ay may mali. Maaaring sobrang putla, may malamig na haplos, o nagsasabi ng mga bagay na hindi karaniwan. Kaya kapag may biglang nagpakita na mahal mo sa buhay na namatay, mag-iingat, baka ito ay isang bangungot na naghahangad lamang manakit. O ang mas malala, ay agawin ng iyong katawan. Maligayang pagdating sa Pusang Itim, ang tahanan ng kwentong kababalaghan at hiwaga mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Mula sa alamat at urban legends hanggang sa mga totoong karanasang nakakapanglapot. Dito maririnig ang lahat ng nakakatindig balahibong storya. Kung handa ka na sa takot at misteryo, halina't sumama sa akin sa paglalakbay sa dilim. Huwag kalimutang mag-subscribe at sabay nating tuklasin ang mga sikreto ng gabi. Sa baryo ng San Juan sa Batangas, madilim na ang langit. Alas 4:30 ng hapon, umuwi sina Mang Karding at Aling Merna mula sa sementeryo. Bagong bisita sa puntod ng kanilang panganay na anak na si Luis, na namatay 2 taon na ang nakalipas dahil sa dengue. Jose anak, nasan ka? Tawag ni Aling Merna pagpasok sa bahay. Tumakbo pababa ang kanilang 7 taong gulang na anak na si Jose. Nandito po ako, Nay. Kasama ko si Kuya Luis. Naglalaro po kami ng text. Namutla si Mang Karding. Anong sinabi mo, anak? Sino si Kuya Luis? Yung kuya ko po, sagot ni Jose, na parang natural lang. Nakakulay itim po siya na t-shirt, yung may butas. Sabi niya, malungkot daw po kayo kanina sa puntod niya. Napatigil ang mag-asawa. Tama ang description. Isinuot nila kay Luis ang lumang itim na t-shirt na may butas sa balikat nang ilibing siya. Ayoko ng mga biro mo, Jose, galit na sabi ni Mang Karding. Ngunit bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Hindi po ako nagbibiro. Nandyan po siya ngayon sa may puno ng mangga. Ngumingiti po, patuloy ni Jose. Dali-daling sinara ni Aling Mirna ang mga bintana at tinawag si Mang Karding. Doon, mahina silang nag-uusap na halos hindi marinig ni Jose. Sambit ni Aling Mirna. Karding, pa naman? Dahil ba sa... Nakatitig si Mang Karding sa labas, sa puno ng mangga. Tandang-tanda niya ang araw na iyon. Si Luis ay may lagnat na, humihingi ng tulong. Ngunit noon ay may mahalagang trabaho si Mang Karding sa bukid. Inaayos niya ang kanilang tanging kabuhayan. Iniisip niyang uuwi siya kinabukasan para dalhin si Luis sa health center. Bukas na, Luis. Magtiis ka muna, aniya sa kanyang anak. Ngunit kinabukasan, huli na ang lahat. Si Luis ay hindi na nagkamalay pa. Ang huling suot nito ay ang pinagpawisang itim na t-shirt na tulad sa tinutukoy ng kanilang bunsong anak. Isang pangako na hindi niya natupad. Isang ama na nagkulang. Kinabukasan, sa eskwelahan, nagreklamo ang guro ni Jose. Palagi na lang siyang nag-iisa sa sulok. Nagsasalita sa kanyang sarili. Sinasabi pa niya na may kapatid siyang kasama.
Alam naman nilang nag-iisa lang siya. Lalong lumala ang sitwasyon. Si Jose ay laging pagod, namumutla, at may mga pasa sa braso. Gusto raw po kasi ni Kuya Luis maglaro magdamag. Minsan po hinihila niya ako sa kama. Dinala nila si Jose kay Lola Inga, ang matandang albularyo. Agad umiling ang matanda nang makita ang bata. May sumusunod sa iyo mula sa sementeryo. Mahinang sabi ni Lola Inga. Hindi ito ang spirito ng anak ninyo. Ito ay isang bangungot, isang malignong espiritu na nagkukunwaring patay. Nais nitong makakuha ng bagong katawan. Kumukuha ito ng lakas mula sa hindi napapatawad na pagkakasala at malalim na panghihinayang. Tumingin si Lola Inga diretso kay Mang Karding. May dala ka bang mabigat sa puso? Hindi nakasagot si Mang Karding. Yumuko lang. Alam na alam ni Lola Inga ang sagot. Kailangan niyong harapin ito ngayong gabi. 9:00. Dapat maging matatag kayo. Nang gabing iyon, nang sumapit ang 9:00 ng gabi, nakaupo ang mag-anak sa sala, nakapaligid sa isang lampara. Si Jose ay biglang napatili. Ayoko na, masakit. Umuwi na raw po tayong lahat. Ang boses ni Jose ay nag-iba, naging malalim at masama. Sasama ako sa inyo. Magiging pamilya tayong muli. Di mo naman ako pinapansin noong buhay pa ako, Papa. Bakit ngayon mo ako pinapansin? Lalong lumakas ang hangin. Sa labas, parang naririnig ni Mang Karding ang sariling boses ng kanyang anak noong mga huling sandali nito. Papa, ang sakit ng ulo ko. Mapit si Lola Inga at ipinahid ang langis at bawang sa doon ni Jose. Umalis ka. Hindi ka namin kailangan sa mundong ito. Biglang umuga ang bahay. Bumagsak ang mga larawan sa dingding. Mula sa bibig ni Jose, isang malalim at pagal na boses ang nagsalita. Sila ang pumunta sa atin. Tinawag nila ako ng kanilang panghihinayang. Sa gitna ng lagim, biglang lumuhod si Mang Karding. Hinampas niya ang kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kung bangungot o multo man ito. Ang mahalaga ay marinig siya. Luis, anak, patawarin mo ako. Sigaw niya ng buong lakas. Umaagos ang luha niya. Kasalanan ko ang lahat. Dapat ay dinala kita agad sa doktor. Dapat hindi kita pinabayaan. Hindi ako naging mabuting ama sa iyo. Patawarin mo ko. Patawarin mo ko, anak. Hindi ko na uulitin ito kay Jose. Iingatan ko siya. Luis, patawarin mo ako. Biglang nahulog si Jose sa sahig. Tumigil ang pagyanig. Tahimik, parang may bumitaw na mahigpit na pagkakahawak sa paligid ng bahay. Pagkaraan ng ilang minuto, nagkamalay si Jose. Nawala na po si Kuya Luis, sabi niya. Sige na, Papa, okay lang. Mula noon, ipinagbawal ng mag-asawa ang pag-uusap tungkol sa yumaong anak kay Jose. Ngunit tuwing gabi ng undas, kapag bumibisita sila sa sementeryo, tinitiyak nilang walang naiiwang personal na gamit sa puntod. At tuwing uuwi si Mang Karding mula sa trabaho, agad niyang niyayakap si Jose. At kung minsan, sa malayong tanawin, may nakikita raw na batang lalaking nakaitim na t-shirt na may butas na nakatingin sa bahay ni Karding. Ngunit ngayon, ang ngiti nito ay tila payapa na. Sa maliit at maputik na baryo sa Bukay, Bataan, ang hangin ay umiihi pa rin ng malakas. Dala-dala ang amoy ng basa-basang lupa at nabasag ng mga sanga ng kahoy. Bagamat tapos na ang malakas na ulan, ang langit ay nanatiling kulay abo. Sa loob ng kanyang maliit na kubo na yari sa kawayan, si Lola Celia ay nakaupo sa sahig, namumulot ng mga bagay na nabasa. Ang kanyang muka ay puno ng pighati. 3 araw na ang nakalipas.
ang kanyang minamahal na apong si Ana ay nadaganan ng isang nabuwal na puno habang naglalaro sa labas noong kasagsagan ng bagyo. Wala siyang nagawa nang makitang ang 8 taong gulang na bata ay hindi na humihinga. Nangyari ang libing kaninang umaga dakong alas 10. Nang dakong alas 6:30 ng gabi, habang naglilinis si Lola Celia, bigla niyang narinig ang isang pamilyar na tunog mula sa labas ng kanyang bintana. Isang mahina at parang naglalarong boses. Lola! Lola Celia! Pumagit na ang kanyang dibdib. Alam niyang iyon ang boses ni Ana. Nanginginig, lumabas siya sa pintuan. Sa dilim ng kanilang bakuran, sa may puno ng saging, may isang anino, isang maliit na anino na kahawig ng kanyang apo. Sino? Sino yan? Ani ni Lola Celia. Ang kanyang boses ay puro pangangatal. Opo! Ana! Kiniginaw po ako! Pwede na po ba akong pumasok? Takot na takot si Lola Celia. Ngunit ang pagmamahal sa apo ay nag-udyok sa kanyang lumapit. At doon, sa ilalim ng mahinang liwanag ng buwan, nakita niya ang batang babae. Si Ana nga, ngunit may kakaiba. Ang kanyang balat ay masyadong maputla. Parang walang dugong dumadaloy. Ang kanyang mga labi ay kulay asul. At ang kanyang mga mata ay walang buhay. Parang mga butonis na itim na kristal. Ang damit na suot nito ay puting bestida na isinuot nito sa kabaong. Ngayon ay puno ng putik at dumi. Paano? Bulong ni Lola Celia, hindi makapaniwala. Kinutong po ako, Lola. Ang lamig-lamig po sa labas. Anang bata. At iniabot ang kanyang malamig na kamay para hawakan ang kamay ng matanda. Ang haplos nito ay parang yelo. Biglang umatras si Lola Celia at pasigaw na nanawagan ng tulong. Narinig ito ni Mang Ben na naglalakad patungong bahay nila Aling Rosa. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kubo ni Lola Celia. Nang makita niya ang bata, namutla siya. Diyos ko, si Ana! Napatili siya. Ngunit ang bata ay tila hindi interesado sa kanya. Tanging si Lola Celia lang ang kanyang tinitignan. Lola, bakit kayo natatakot? Ako po ito, si Ana. Dumating si Aling Rosa, dala ang isang gasera. Nang tumama ang liwanag sa mukha ng bata, napasigaw siya ng malakas. Multo yan! Ayan ang bangungot! Hindi yan si Ana! Sa kanilang kultura, ang bangungot ay isang malignong espiritu na kumukuha ng isang anyong yumao upang linlangin at takutin ang mga buhay. Nang marinig ng bata ang salitang multo, nagbago ang anyo nito. Ang kanyang mukha, dating walang ekspresyon, ay biglang naging masama. Ang kanyang ngiti ay lumawak na hindi natural. Halos umabot sa kanyang tenga. Ayaw niyo po ba ako? Anang bata. At ang kanyang boses ay naging mas malalim. Parang may ibang nagsasalita sa loob nito. Pinauwi niyo ako? Malamig ako, nag-iisa ako. Bigla ang lahat ng ilaw sa baryo, mga ilaw ng bahay at mga mismong mga poste ay sabay-sabay na namatay. Mulan lang, kaya imposibleng nag-burn out. Ang tanging liwanag na natira ay ang gasera ni Aling Rosa na nagsimula na rin kumurap. Lumayas ka, hindi ka ang aking apo. Sigaw ni Lola Celia. Hawak-hawak ang kanyang rosaryo. Ang bata ay umatras pabalik sa dilim. Sasama po ako sa inyo, Lola. Hindi na po kita iiwan. At biglang nawala ito sa paningin nila. Ngunit ang malamig na hangin at ang masangsang na amoy ng bulok na lupa ay nananatili. Mula noon hanggang sa kasalukuyan, ayon sa mga matatanda sa baryo, paminsan-minsan ay nakikita pa rin ang isang maliit na batang babae na may maputlang mukha at bestidang putik-putik na naglalakad sa paligid ng kubo ni Lola Celia tuwing gabi. Lalo na kapag may bagyo at kung makikinig kang mabuti sa pagtunog ng hangin, maaari mong marinig ang isang mahinang pagtawag. Lola! Lola Celia! Iniginaw po ako. Pwede na po ba akong pumasok?